Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siga Dohiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Idira Ecleo Sr., King of all kings, Master Ben Bara Ecleo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Ecleo the First. Pizza 7 po ngayon buwan ng Oktobre 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Robin Idira Eclosinyor. Naisalaysay ko na nga sa inyo na ang katawan o ang pagkatao ni Panginoong Divine Master Robin Idira Eclosinyor ay abalang-abala na sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang gawain, sa panggagamot doon sa barangay Kabilan, Dinagat Islands mga kapatid. At lumipat na nga siya doon sa Sitio Piangi, Matingbi, Dinagat Islands mga kapatid. Dahil hindi kaya doon sa Kabilan, dahil maliit lang ang isla na yun doon sa Kabilan. At yun na nga, habang ang kanyang sarili ay abalang-abala sa pangagamot doon sa Sitio Piangi na San Jose ngayon, Dinagat Islands Province, ay mayroon pa rin siyang isang katawan na abalang-abala naman sa panggagamot doon sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte. Dumating doon ang isang pangalang Bienvenido o isang tao na tinatawag nilang si Maestro Bin doon sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte na nagdadala ng apat na pangalan. Na ang pangalan ay Bienvenido, Braulio, Valeriano at saka si Legazpi. Apat na pangalan ang dinala niya doon mga kapatid sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte, na pagdating niya doon ay hinahanap niya kaagad itong kahon na iniwan niya doon kay Manoy Gulang na isang matanda rin na manggagamot at dakilang manggagamot rin doon sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte. At nang hinanap nga niya ang kahon na iniwan niya doon kay Manoy Gulang, ay natagpuan niya ang kahon na iniwan din ni Manoy Gulang doon kay Mauro Samunta mga kapatid. Doon iniwan ni Manoy Gulang kay Mauro Samunta ang isang kahon na nakakandado ang kahon na yun. At yun na nga, nang natagpuan na ni Panginoong Divine Master Benedict ang kahon doon kay Mauro Samunta, at dumating na rin ang maraming tao na kiusyuso doon sa bahay ni Mauro Samunta at napuno yung pamahay ni Mauro Samunta sa tao na kiusyuso dahil gusto rin tumingin sa kahon na hinahanap ni Panginoong Divine Master Benedict Senior no, na si Bienvenido o Maestro Bin doon sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte. At ito nga si Mauro Samunta ay nag-uumayaw. Hindi niya ibinigay yung kahon kay Panginoong Divine Master of the Clear na si Bienvenido. Dahil sabi niya, isang matanda ang nag-iwan sa kanya nito. Kaya hindi niya ito pwedeng ibigay kung hindi rin yung matanda ang kukuha ng kahon na ito dito sa pamahay ko. At itong si Bienvenido na si Panginoong Divine Master Benedict Jr. ay pumilit mga kapatid na kunin niya ang kahon na kanyang iniwan. Dahil sabi niya, siya talaga ang may-ari ng kahon na yun. Kaya itong si Mauro Samunta, sinabi niya kay Panginoong Divine Master Benedict na si Bienvenido na kung sa iyo tong kahon na ito ay buksan mo. Kung kaya mong buksan ang kahon na ito, ay sa iyo talaga ito kung mabuksan mo ang kahon na ito. Dahil yung kahon mga kapatid ay nakakandado man, may kandado man nakalagay. Kaya sinabi ni Panginoong Divine Master Benedict na si Bienvenido na sige, buksan ko ang kahon na ito. Papakita ko sa iyo kung paano ko ito buksan. At yung mga tao nga mga kapatid ay nakiusyuso, puno ang bahay, ang sala ni Mauro Samunta na nakiusyuso nung yung mga maraming tao na mga kapitbahay nila. At binuksan nga ito ni Panginoong Divine Master Benedict na si Bienvenido Impas na sa pamagitan lang ng pinitik lang, ginanyan lang ang kandado mga kapatid, pinitik lang sa kanyang mga daliri, ginanyan lang sa kanyang daliri yung kandado, natanggal na kaagad, nabukas na kaagad yung kandado na nakakandado doon sa kahon.
At doon nagulat si Mauro Samonta dahil alam ni Benvenido o si Divine Master Clear, alam kung paano buksan ang kahon. At dahil nakita din niya yun, na yun ang pamamaraan na ginamit ni Manoy Gulang sa tuwing buksan niya ang kahon. Kaya naisip ni Mauro Samonta na si Benvenido at si Manoy Gulang ay iisa. No, naisip niya na iisa sila. Kaya yun na, tahasan na niyang ibinigay. Sinabi niya na sa iyo talaga ang kahon na to. Dahil ang pagbukas mo sa kandado at ang pagbukas ni Manoy Gulang sa kandado ay iisa. Pareho lang kayo ng abilidad ng pagbubukas ng kahon. Kaya binigay niya yung kahon. At doon na nga, sa pagkabigay niya sa kahon, ay excited na itong mga tao na makita nila kung ano ang laman ng kahon. Na nakaiusyoso doon. Punong-puno yung sala ni Mauro Samonta sa mga tao dahil gustong tumingin kung ano talaga ang laman ng kahon. Kaya binuksan na ito ni Panginoong Divine Master Icleo Sr. na si Benvenido. Binuksan niya ang kahon. Unti-unti niyang binuksan. Nang mabukas na ang kahon, mga kapatid, ay lumabas ang malaking ahas. Lumabas ang malaking ahas na sing laki ng galon. Kaya yung mga tao na nasa loob ng sala ni Mauro Samonta, nagsipagtakbuhan, nagsyagit, nagsipagsigawan sila sa sobrang takot dahil ang laman ng kahon, mga kapatid, ay napakalaking ahas na sawa. Gumanyan pa nga, gumanyan ang ahas sawa, gumanyan. Kaya nagsipagtakbuhan yung mga tao sa sobrang takot, nagsipagtakbuhan, at ang natira ay si Mauro Samonta na lang at sakya si Benvenido na si Divine Master Clear. Sila lang dalawa ang natira doon sa loob ng bahay. At yun nga, binalik ni Panginoong Divine Master Clear pag takip yung takip ng kahon. So, tumago naman yung sawa na nakita doon sa loob. At doon na nga na sabi ni Mauro Samonta na sila ay isa, si Manoy Gulang at saka si Benvenido na si Divine Master Clear ay isa. Kaya binigay na niya yung kahon. At sinabi ni Panginoong Divine Master Clear na kukunin niya ang kahon at dadalhin niya doon sa kakilala niya, katiwala niya na si Pedro Rayal. At yun na nga, naghanap sila ng mga taong makaalsa doon sa kahon na 4 katao na nagbuhat sa kahon dahil sobrang bigat talaga ng kahon, mga kapatid. 4 na tao ang nagbuhat, dinala nila doon sa pamahay ni Pedro Rayal. At nagugulat nga itong 4 na tao kung anong laman ng kahon na yun dahil sa sobrang bigat na pag-alsa nila, sobrang bigat, pero wala silang nagawa dahil napag-utusan sila na sila ang mag-alsa papunta doon, inilipat doon sa pamahay ni Pedro Rayal. At nang nandoon na nga, pinagkatiwala ni Panginoong Divine Master Clear yung kahon doon kay Pedro Rayal. At habang itong si Panginoong Divine Master Clear nandoon sa barangay Dimologan, Bacolod, Lanao del Norte, ay nagtayo siya doon ng isang grupo ng mga tao na tinuruan niya kung papaano maligtas ang sarili, kung papaano ang tamang dasal sa Diyos at sa mga santo at paano iligtas ang sarili. At yun na nga, mga kapatid, dinagsa ng libo-libong katao ang pamahay ni Pedro Rayal na gustong magpapakabot kay Maestro Ben. Tinawag na siya doon na Maestro Ben. Libo-libo, halos araw-araw, mga kapatid, dumadagsa doon sa barangay Dimologan yung mga tao na pagpapagamot kay Maestro Ben. At umuwi sila na hindi luhaan. Umuwi sila na kaagad-agad gumaling ang kanilang mga karamdaman. Kaya mabilis na nakilala si Panginoong Divine Master Benedira Eclesiero na si Maestro Ben, na si Benvenido Impas doon sa barangay Dimologan, Bacolod, Lanao del Norte. At nakikilala pa nga siya doon sa kabilang mga bayan, doon sa Iligan City. Doon, nakikilala pa siya doon sa mga kabilang bayan sa Kauswagan. Nakikilala siya bilang isang magaling na manggagamot. At mayroon na siyang itinayo na grupo. At doon sa tinayo niyang grupo, nakilala niya doon si Felix nakilala niya doon si Felix Kaling na isa ring kilalang manggagamot doon sa barangay Dimologan, na isang manggagamot. Nakilala niya
At dahil sa pagkilala niya, nang pumunta sila doon sa barangay Samang, sakop ng Bacolod, Lanao del Norte, doon niya sinalaysay na sa kay Felix Kaling na siya ay matagal ng patay. Sinalaysay ni Binbinido na siya ay matagal nang namatay. Nangingilabot ng kinikilabutan si Felix Kaling, mga kapatid, sa salaysay ni Panginoong Divine Master of the Miracle na siya ay matagal ng patay, at itinuro pa niya yung libingan niya doon, at tinuro, nakita ni Felix Kaling ang tinuro niya ay nakasulat doon ay pangalan na Valeriano ang nakasulat. At alam ni Felix Kaling kung sino si Valeriano. Si Valeriano ay isang kilalang dakilang manggagamot doon sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte. Kilalang makapangyarihan na tao at isang magaling na manggagamot. At nagtaka siya kung bakit alam ni Binbinido na si Divine Master Benedicto ang buhay ni Valeriano. Nagtataka itong si Felix Kaling. Kaya dumikit na ito si Felix Kaling doon kay Binbinido Impas. At tinawag na nga niya ito na si Maestro Bin. At mayroon na siyang grupo na itanay doon. At dahil sa pagkakakilala nila, pag-uwi nila doon sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte, nagpasya itong si Panginoong Divine Master of the Miracle na kukunin niya ang kahon mula kay Pedro Rayal at dadalhin naman doon sa pamahay ni Felix Kaling. At laking tuwa ni Felix Kaling nang marinig niya iyon na sa kanya ipagkakatiwala ang kahon na iyon na pagmayari ni Binbinido Impas na si Panginoong Divine Master Benedicto. Ngunit nasa naman niya na paano niya yun buhatin dahil gayong siya lang mag-isa, at alam niyang napakabigat dahil nakita nga niya na 4 katao nga ang nagbuhat nito. Ngunit binigyan siya ng libreta ni Panginoong Divine Master of the Ecclesia. Binigyan siya ng libreta. Sabi ni Panginoong Divine Master of the Ecclesia na si Binbinido na sa iyo na itong libreta na ito at makakatulong ito sa iyo at dasalan mo ito para mag-function. Kaya natutuwa na rin siya kahit siya lang mag-isa ang magbuhat sa kahon na yun. Dinasalan niya talaga at binanggit niya ang pangalan ni Binbinido na sana mabuhat niya yung kahon na 4 katao ang nagbuhat, nahihirapan pa. At laking gulat niya, mga kapatid, nang binuhat niya ang kahon mag-isa, ay nabuhat niya na parang isa lang papel. Ang gaan-gaan ng kahon nang binuhat niya ito. At dinala nga niya ito papunta doon sa kanilang bahay. Mula doon sa bahay ni Pedro Rayal, dinala niya papunta doon sa kanilang bahay. Ngunit nang nasa kagalagitnaan na siya sa pagpapasa nito, ay biglang bumigat na hindi na niya halos makayanan. At binanggit na naman niya ang pangalan ni Maestro Bin na si Binbinido Impas. Bigla na namang gumaan na parang papel. At naabot nga niya ito, nadala niya doon sa kanilang bahay na siya lang mag-isa. At tuwang-tuwa siya dahil si Maestro Bin ay doon na rin tumira sa kanilang bahay doon sa barangay ni Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte. At dahil doon na dinagsa na naman ng mga libo-libong tao yung pamahay ni Felix Kaling dahil sa pagpapagamot sa kanilang mga karamdaman. At doon na nga tinuro ni Panginoong Divine Master ang tamang pagdadasal, ang tamang pagdadasal patungkol sa Diyos, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa mga santo, at pagmamaymay, pagwawali patungkol sa kaligtasan ng tao na kailangang maligtas ang tao. At tinatanong nga itong si Panginoong Divine Master Benedicto nila ni Felix Kaling at sa mga kasamahan nila sa kanilang grupo kung taga saan ba talaga ito. At sinabi lang niya na siya ay nagmula sa silangan at ang kanyang mga magulang ay nandun nakatira sa silangan. At hindi talaga sinabi ni Binbinido Impas o na si Divine Master of the Miracle kung taga saan ba talaga siya. At hindi na rin nila tinatanong. At minsan nga, mga kapatid, itong si Panginoong Divine Master of the Ecclesia ay dinadala nila doon sa pagpanagat. Pupunta sila doon sa laot na nanagat. Ang nagtatataka sila dahil sa pagpanagat nito ay unang gagawin ni Panginoong Divine Master of the Ecclesia ay kanya munang iisturbuhin ang dagat. Kanyang tatakbo-takbo siya doon sa dalampasigan, doon sa mababaw lang sila mananagat, at tatakbo-takbo siya hanggang yung malinaw na dagat ay hindi na nagiging malinaw, malubog na ba yung
madilim na ang dagat na kanyang tinatakbo-takbuhan. Ginagalaw niya ang dagat muna ba, dinidusturbo niya muna. Yung mga taong mga kasama niya nakasama sa grupo nagtataka, sabi pa na paano makakahuli ng isda gayong dinidisturbo na ang dagat, hindi pa natin inilagay ang pukot, dinidisturbo na. So yung isda sa isip nila magsipagtakbuhan na yung palayo dahil na-disturbo na Ngunit nang sabihin na ni Panginoong Divine Master Robin Director na itapon na yung pukot, ilagak na ba, ipaikot na sa dagat. Laking gulat nila, bakit ang daming huli? Ang dami talagang mahuhuli na isda, mga kapatid. At minsan pa, itong si Panginoong Divine Master Robin Director na si Binbinido Impas ang pangalan doon, ay nagbibiro pa na aapak doon sa mga tayom, doon sa mga tuyom ba, yung may mga matutulis na mga na nasa uluhan na itim na yung tuyom yun sa Bisaya, aapak pa ito. Nagugulat sila dahil sa pag-apak nito ay hindi man lang nasugatan or natusok yung mga paa, hindi natutusok at hindi rin nababasag ang mga tuyom na inaapakan niya. Naglalakad siya sa dagat na umaapak doon sa mga tuyom na mga matutulis yung nasa palibot ng tuyom na yun, mga matutulis na parang karayom. Ngunit hindi nga nasugatan si Panginoong Divine Master Robin Director na si Binbinido Impas ang pangalan niya doon sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte. At namimigay pa ito, mga kapatid, ng kindi mula sa hangin. Namimigay ito ng kindi mula sa hangin, namimigay pa ito ng pira mula sa hangin. Yun ang mga senaryo niya doon na pinagawa. Libo-libo ang mga pasyente na dumadagsa doon sa pamahay ni Felix Caling para mapagamot kay Maestro Bin na si Panginoong Divine Master Robin Director Senior din na pangalang Binbinido doon sa barangay Dimulugan, Lanao del Norte. At yung grupo na itinayo niya doon, mga kapatid, ay hindi niya pinagbawalan. At umiinom pati si Panginoong Divine Master Robin Director na si Maestro Bin ay umiinom din ng alak at naninigarilyo din. Sila, mga kagrupo niya na ginawa niya ang grupo, naninigarilyo at umiinom at naninigarilyo. Hindi niya pinagbawalan at lagi niyang sinasabi na itong lugar na ito sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte ay hindi pa ang tamang lugar na kanyang pagtitipunan ng kanyang mga tauhan, at mayroon pa talaga siyang isang lugar na kanyang inihanda para sa kanyang mga tauhan, at iyon ay nandoon sa silangan. At minsan nga, mga kapatid, ay mayroong sayawan, diskuhan doon sa kanilang baryo, at doon nga nakipagdiskuhan nga si Panginoong Divine Master Robin Director, sumasayaw. Ngunit hindi siya sumasayaw, sumasali lang siya doon sa tibol. Ito namang mga kasamahan niya na mga estudyante niya, pinipilit siya na dalhin doon sa gitna ng sayawan. Kaya minsan napilit siya, nadala siya, ayaw niya talaga, ngunit pinilit siyang dalhin siya doon sa sayawan, sa gitna ng baylihan. Kaya dahil sa galit niya, dahil pinipilit siya, ay biglang lumabas yung inahin na baboy na kabago palang kapamanganak at pinaghahabol, pinagkakagat yung mga taong nagpupumilit sa kanya na paksayawin siya. Pinagkakagat, pinaghahabol. At yun, nagkagulo doon sa diskuhan, mga kapatid, dahil sa inahing baboy na bagong panganganak, nangangagat na kung sinong mga tao doon sa loob ng diskuhan ay kinakagat, at nagagalit nitong may-ari ng baboy. At ang pinagsuspitsahan pa na papalabas ng baboy na ay si Panginoong Divine Master Robin Director pa ang pinagsuspitsahan na siya daw ang nagpapalabas. Ngunit hindi man siya ang nagpapalabas ng baboy na yun. Kaya walang nagawa rin yung may-ari. Nagkagulo lang doon sa diskuhan. Yun, mga kapatid, maraming ginagawa niya doon sa labas din bilang isang Binbinido Impas na kilalang isang magaling at mga gamot, at libo-libo talaga, mga kapatid. Halos araw-araw, halos nga kunti na lang ang pahinga ni Panginoong Divine Master Robin Director na si Maestro Bin o Binbinido na manggamot doon sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte. At yun na nga, minsan isang pagkataon ay sinabi na niya na siya ay sandali lang dito at siya ay uuwi na doon sa silangan, doon sa kanyang ama. At dahil sa pagkasabi niyang iyon, mga kapatid, na siya ay uuwi na doon sa kanyang ama, ay hindi na siya iniwasan ng tingin ni Felix Caling
lagi na siyang sinasamahan ni Felix Kaling kahit saan ito magpunta dahil takot si Felix Kaling na aalis si Panginoong Divine Master Robin Director doon sa kanilang barangay sa Dimulugan at ayaw ni Felix Kaling na iiwan sila doon. Ngunit sabi ni Panginoong Divine Master Robin Director Sr. na si Benvenido na aalis talaga siya at uuwi siya doon sa kanyang ama doon sa silangan. Ngunit ayaw pumayag itong si Felix Kaling at kaya dahil sa ayaw niyang pumayag, lagi na niya itong binabantayan, sinasamahan kung saan ito, kung matutulog, nasa gilid siya, kung lalabas ng bahay, samahan niya kaagad. Kahit saan ang punta ni Panginoong Divine Master of the Lord na si Benvenido, sinasamahan na ni Felix Kaling para hindi talaga makalayas, hindi makaalis. Ngunit isang araw habang naglalakad sila pa uwi doon sa kanilang bahay ni Felix Kaling, doon sa Barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte, ay inutusan ni Panginoong Divine Master of the Lord na si Benvenido itong si Felix Kaling na bumili ng kulapo doon sa tindahan para pagdating nila doon sa bahay ay kanilang iinumin doon sa bahay nila. At bumili nga itong si Felix Kaling doon sa tindahan at habang naglalakad si Panginoong Divine Master Robin Director sa daan, sa kalsada, ay dumaan ang jeep at sumakay siya at pumunta siya doon sa Barangay Lapyahan, Kauswagan, Lanao del Norte. Pumunta siya doon, kaya tapos bumili ni Felix Kaling ng kulapo, pagdating niya doon sa bahay, nagulat siya, nagtaka dahil hindi nakarating doon. Tinanong niya ang kanyang asawa na si Pastora kung nasaan na si Benvenido o si Maestro Ben na si Divine Master Ben Director. Sagot ni Pastora na hindi man nakarating dito mula pa kanina, pag-alis nyo, hindi pa bumalik. Nalungkot na itong si Felix Kaling, baka lumayas na si Maestro Ben. Kaya ang ginawa nila, hinahanap nila buong gabi. Hinahanap talaga nila buong gabi, ngunit hindi nila natagpuan si Benvenido, si Maestro Ben na si Panginoong Divine Master Ben Director Sr. Hanggang kinabukasan mga kapatid ay may mga pulis na dumating doon sa pamamahay ni Felix Kaling at sinasabi nila na si Felix Kaling ay hinahanap ni Maestro Ben na si Benvenido na Panginoong Divine Master Ben Director na nandun ngayon sa hospital. Hinahanap at siya ang hinahanap na sa pagsabihan na papakuha siya doon sa hospital. Natakot itong si Felix Kaling, nagtataka kung bakit nandun na siya sa hospital. Kaya pinuntahan niya kaagad doon sa barangay, doon sa Kauswagan, Lanao del Norte. Pinuntahan niya kaagad doon at sama yung kasamahan niya sa grupo nila na tinayo ni Panginoong Divine Master of the Lord na grupo na yon na tinayo nila. Pagkadating nila doon sa hospital at doon na sinalaysay ni Panginoong Divine Master Ben Director na si Benvenido na si Maestro Ben kung anong nangyari. Sinabi ni Maestro Ben na inakyat niya doon sa Barangay Lapyahan ang pinakamataas na puno ng niyog. Inakyat niya doon at kinuha niya lahat ng mga dahon lahat ng mga dahon ng niyog, kinuha niya, pinutol, tinanggal niya, hanggang ang naiwan na lang yung isang pirasong dahon na lang, yung nasa udlot, yung pinakadulo na dahon. At pagka yun na lang naiwan, hinawakan niya ang dulo at tihulog siya, tumalon, pagkatalon niya, bumagsak siya doon sa lupa. Pagkabagsak niya doon sa lupa, yun, nasugatan siya. Sa sobrang taas mga kapatid, ay kunting sugat lang sa paa ang nagkakaroon siya. Kaya dinala siya sa ospital dahil nagkasugat-sugat siya sa pagtalon niya mula sa napakataas na puno ng niyog. At nagulat rin na itong si Felix Kaling dahil sugat lang ang natamo. Dahil sabi ni Felix Kaling, kung hindi ka pa ordinaryong tao, Maestro Ben, hayan, basag-basag na ang buto mo dahil sa sobrang taas ng niyog na tinalunan mo. Kaya dinala nila si Maestro Ben na si Panginoong Divine Master Ben Director na si Benvenido doon sa kanilang pamamahay at doon nila ginamot nila doon. Sila mga tinuruan niya, sila na mga pinagkatiwalaan, pinagpalit-palitan nilang gamutin si Maestro Ben sa kanyang sugat. Ngunit nagtaka sila kung bakit hindi ito gumagaling yung sugat na nagkaroon sa paa itong si Maestro Ben. Nasa isip ni Felix Kaling na kaya siguro hindi tumalab itong
gamot na divine words na inanon niya, ginamit niya dahil hindi pa nabindisyonan ni Maestro Bin ang mga divine words o pulong na binigay sa kanya. Kaya mga kapatid, napag-utusan itong si Felix Caling, inutusan ni Maestro Bin na si Binbinido na si Divine Master Ben Clear na manghuli ng isda, pupunta sa laot, manghuli ng isda dahil wala na silang ulam. Kaya umalis itong si Felix Caling, pumunta doon sa laot, pumunta doon sa dagat, nanghuli ng isda. Nagtataka itong si Felix Caling dahil ang isda mismo ang lumapit sa pukot na kanyang inilagay doon sa dagat. Pumapasok talaga, lumalapit ang isda, kaya ang bilis lang niya doon sa dagat. Mabilis, ang dami na niyang nahuli, kaya napakabilis niya. Umuwi siya kaagad doon sa bahay nila. Doon. Pag uwi niya doon sa bahay, nagtaka siya bakit marami nang nagsipag-iyakan. At pagdating niya doon sa loob ng kanilang bahay, doon na niya nalaman na si Maestro Bin, na si Binbinido Impas, na si Panginoong Divine Master Ecclesiar ay patay na. Sabi nila patay na, namatay na. At doon na rin, naiyak na rin siya. Naisip niya na ginawa na talaga yun ni Panginoon, ni Maestro Bin, na si Binbinido, na si Panginoong Divine Master Ecclesiar, dahil sa isa lang ang nasa isip niya. Ang sinabi niya na siya ay uuwi na doon sa kaniyang ama sa silangan. Kaya napaiyak na rin si Felix Caling dahil sa lungkot ng pag-alis ni Maestro Bin sa kaniyang pamamahay. At 4 na araw iyon mga kapatid na ibinurol nila na hindi inimbalsa mo. 4 na araw, at sa pag-4 na araw na yun, pang-5 araw, nagdesisyon na sila na ililbing na ito dahil baka mabaho itong si Maestro Bin na nakaburol. Kaya nagdesisyon silang ilibing. Dinala nila doon sa simbahan, doon sa bayan ng Bacolod. Dinala nila doon yung kabaong, at pagdala nila doon sa kumbinto, doon sa simbahan, tinanong ng pare si Felix Caling kung ilang araw na itong namatay itong si Maestro Bin. At sinagot ni Felix Caling na 4 na araw na mula ngayon ang pagkamatay ni Maestro Bin. Nagtaka at nagulat naman itong pare dahil sabi ng pare, 4 na araw, kahapon pa nga lang ay nagkita kami ni Maestro Bin dito sa kumbinto at nag-uusap pa kami dahil siya ay nagpapaalam na siya ay uuwi na doon sa kanyang ama sa silangan. Kaya hindi nakapaniwala itong pare na 4 na araw nang namatay dahil kahapon pa nga lang nagkikita pa sila at nag-uusap. Kaya pinapabindisyonan ni Felix Caling itong si Maestro Bin na nasa kabaong. Ayaw na bindisyonan ng pare dahil hindi pa ito patay, sabi ng pare. Kaya nagalit itong si Felix Caling, sinabi na bindisyonan mo na dahil mabaho na ito, matagal na itong patay, 4 na araw na. At ayaw nga ng pare dahil sa tuwing gaganyan, kukunin na niya ang kanyang bindisyon na holy water, bindisyonan niya doon sa kabaong. Pagtingin niya ay nagkindat-kindat ang mata ng nasa loob ng kabaong, nagkindat-kindat ang mata. Kaya sabi niya, hindi ko to bibindisyonan dahil buhay pa. Sabi naman ni Felix Caling, anong buhay pa? 4 na araw na ngayon namatay. Bindisyonan mo na. Sa tuwing nang lalapit naman yung pare doon sa kabaong, nagkikindat-kindat naman ang mata ng patay na si Maestro Bin na nasa loob ng kabaong. Kaya natakot itong pare na umayayaw talaga dahil nakita niyang kumindat-kindat ang mata, gumanyan-ganyan sa kanya, tapos kumikilos pa doon sa loob ng kabaong, gumanyan-ganyan pa, tapos nag-smile-smile pa sa kanya. Kaya umayaw itong pare, sabi niya, ay hindi ako pwedeng magbindisyon ng ililibing na tao na buhay. Sabi ng pare, sabi naman ni Felix Caling, kung hindi mo yan bibindisyon, papatayin kita. Papatayin kita ngayon pag hindi mo yan bibindisyon. Sabi naman ng pare, ayaw ko nga bindisyonan dahil buhay pa kumikilos pa nga sa loob ng kabaong at nagkikindat-kindat pa sa akin. Sabi naman ng pare, ano nagkindat-kindat? Sabi ni Felix Caling, ano nagkindat-kindat? Na patay na yan, 4 na araw na ngayang patay. Sabi naman ng pare na, sige, dahil gusto mo, bibindisyonan ko na lang. Kaya binindisyonan na lang ng pare kahit ayaw ng kalooban niya. Binindisyonan na lang niya yung kabaong. Kaya pagkatapos na ng dasalan,
inalsa na, binuhat na nila. Pagkabuhat nila, dinala na nila doon sa Barangay Samang, yung libingan ng doon sa sementeryo na nandun sa Barangay Samang. Dinala nila yun at hindi nga nila inalinta na kahit tirik na tirik ang araw ay hindi nila inalinta na yun. Pagdating nila doon sa Barangay Samang, yun na, nakahukay na, nakahanda ng hukay. Pagkahanda ng hukay, binibindisyon na naman ng pari. Tapos pag bindisyon ng pari, kumikindat-kindat pa na doon sa loob ng kabaong. Kaya yung pari, inisip ng pari na sinabi niya, kung alam nyo lang na itong ililibing nyo ay buhay, siguro hindi nyo ito ituloy paglibing dahil kumikindat-kindat pa at kumikilos pa nga sa loob ng kabaong. Kung alam nyo lang, kung nakita nyo lang, ang nakita ko, hindi nyo talaga ito papalibing, sabi ng pari. Pero wala siyang nagawa dahil papatayin na siya ni Felix Kaling pag hindi niya bimidisyonan, pag hindi niya ipapalibing. Kaya, yun mga kapatid, inilibing na nila si Maestro Ben na nasa loob ng kabaong, binaba na nila doon sa hukay, doon sa malalim na hukay. Pagkababa mga kapatid doon sa ilalim ng hukay, pagkababa ng kabaong, biglang kumidlat, bang! Kumayan, kidlat, kulog, dug, kumulog talaga at nagdilim ang paligid, nagdilim ang mundo. Nakita nila talaga nagdilim ang mundo. Pagkadilim ng mundo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kahit sa tindi ng sikat ng araw, biglang nagdilim, bumuhos ang malakas na ulan. Pagkabuhos ng malakas na ulan mga kapatid, yung kabaong, yung hukay na hinukay nila, napuno kaagad sa tubig. Ang bilis talaga napuno sa tubig yung hinukay nila. At nagtaka sila dahil yung kabaong lumitaw. Lumitaw yung kabaong. Lumitaw, pumataas yung kabaong. Nagtaka sila bakit lumitaw. Gayon, mayroon namang laman na tao. Bakit lumitaw ang kabaong? Kaya, dali-dali si Felix Kaling pag utos, kuha ng bato, ipatong sa kabaong para babalik sa paglubog. Kaya, kumuha sila ng maraming bato, pinatong nila doon sa kabaong, para lumubog. Ngunit, nangahulog na lang ang mga bato mga kapatid, hindi talaga lumubog yung kabaong. Kaya sabi ni Felix Kaling, hali kayo, talunan natin, sakyan natin yung kabaong, sakyan natin para lulubog. Tumalon yung anim na lalaki sa kabaong, sumakay sa kabaong para lumubog. Sumakay sila, 6 sila kalaki, sumakay doon sa kabaong na nandun sa hukay, na nakalitaw. Dahil napuno man sa tubig yung hukay dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kaya tumalon sila, sumakay sa kabaong. Pagkasakay nila sa kabaong, yun namang pagsakay nila, 6 na lalaki, biglang lumubog yung kabaong, biglang lumubog sa ilalim at parang sinuyop yung 6 na lalaki doon sa yung 6 na lalaki, akyatan na naman dahil sa natakot sila na baka mapasama sa pagkalibing sa ilalim ng hukay. Natakot talaga sila nagsipag akyatan pababa, pataas doon sa hukay. At pagkaalis nila doon sa hukay mga kapatid, na nakalabas na sila sa hukay, na dali-dali nilang dinalagyan ng lupa, hanggang napuno na sa lupa yung hukay. At doon na nila na-realize ang sobrang takot na kanilang nararama. At saka pagkatapos nun, umuwi sila. Nagtaka silang lahat dahil pag uwi nila doon sa Barangay Dimulugan ay walang ulan, wala ngang bakas ng ulan. At tinatanong pa sila ng mga tao, bakit basang-basa kayo? Saan kayo nanggaling? Sinabi nila, nandun na kami na sa Barangay Samang naglibing kay Maestro Ben. Ang lakas ng ulan doon. Sabi naman nila, anong ang lakas ng ulan? Wala man kaming nakita na malakas ang ulan. Wala nga, hindi nga nagdilim. Sabi pa nga ni Felix Kaling, ang lakas nga ng kulog at kidlat. Sabi naman ng mga tao, anong kulog at kidlat? Wala nga kulog at kidlat wala nga ulan wala nga. Kaya hindi na lang nila inalintana yung mga sabi ng mga tao na basang-basa ang kanilang mga damit. Umuwi na lang sila, tumuloy doon sa bahay. At tinuloy nila ang pagdarasal mga kapatid. At habang nagdadarasal sila ay nagulat sila dahil sa tuwing magdarasal sila ay mayroong awit ng mga arkanghelis, ng mga anghelis. At pinagmasdan nila kung nasaan ang galing ang awit na yun, ay napansin nila na nandun sa loob ng kahon. Ang mga awit
na mga anghelis talaga ang nag-aawit. At nag-aawit yun sa tuwing magdadasal sila sa loob din ng 40 ka araw. 40 ka araw man silang nagdadasal na dinadasalan nila yung pagkamatay ni Maestro Ben. At 40 rin kaaraw na pabalik-balik yung mga anghelis na nagsipag-awitan na nasa loob ng kahon, mga kapatid. At doon nila na naalintana, na-realize na hindi talaga ordinaryong tao si Maestro Ben na si Benvenido, na si Panginoong Divine Master Benvenido Ecclesior na nagkatawang Benvenido na tinatawag nilang Maestro Ben. At ang natira na lang nilang alaala ng mag-asawang Felix Kaling at saka si Pastura, ayun na lang mga naiwan ni Panginoong Divine Master Benedictio na si Maestro Ben doon. Dahil pagkalipas ng ilang buwan, mga kapatid, mula ng pagkamatay ni Maestro Ben, ay nagkawatak-watak ang kanilang grupo. Nagkawatak-watak sila na mga membro ng grupo na itinayo ni Maestro Ben doon sa Barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte. At ang naiwan na lang nilang alaala ni ng mag-asawang Felix Kaling at Pastura ay yung kahon at yung damit ni Maestro Ben na pambata sa tuwing magiging bata siya, at yung damit na pangbinata sa tuwing magiging binata siya, at yung damit niya pang matanda sa tuwing magiging matanda siya, doon sa kaniyang paninirahan sa pamamahay ng mag-asawang Felix at Pastura Kaling. At hanggang dito na lang, mga kapatid, itong salaysay ko sa inyo na talambuhay ng aking Diyos na si Panginoong Divine Master Benedictio Ecclesior sa bayan o sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte bilang si Maestro Ben or si Benvenido Impas na nanggagamot din doon ng libo-libo katao na ginagamot at kilala bilang isang dakilang manggagamot at makapangyarihang tao doon sa barangay Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte sa loob ng 1 taon at kalahati na kanyang paninirahan doon sa barangay na iyon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa aking Diyos, Divine Master Benedictio, King of all Kings, Master Benedictio, Divine Grand Master Benedictio, sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat na nag-subscribe sa YouTube channel kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana ipagpatuloy nyo ang pag-subscribe, panood sa YouTube channel kong ito dahil history po talaga ito ng pagkatao ng aking Diyos, Divine Master Benedictio Senior, at lagi kong itatak talaga sa isip at sa puso ninyo. Sasabihin ko sa inyo na ang tunay na tauhan ng Diyos ay alam niya ang history ng kanyang Diyos. Maraming salamat at magandang umaga uli sa inyong lahat.